Nako, ay heto na. Attorney Harry Roque, biglang hinarang diyan ho sa immigration sa Netherlands. Ay pumapalag-palag pa eh. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, breaking news. Attorney Harry Roque hinarang sa immigration diyan sa bansang Netherlands. Nako, ano nangyari ngayon kay Roque? Mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong si Roque ay meron pong active warrant of arrest galing sa Republika ng Pilipinas. Ba't ang bigyan po natin ng highlight, talakayin po natin, bibigyan po natin ng linaw itong pagharang kay Roque sa immigration diyan po sa Netherlands. Ano po ang dahilan kung bakit hinarang itong si Attorney Harry Roque? At sino ang nagharang, mga kaibigan? Nako, ay yari ka ngayon, Roque. Pumapalag-palag ka pa. Sa kabila ng iyong pagpalag, ay ito, mga kaibigan, bibigyan ko po kayo ng anumang katunayan na itong si Roque ay biglang hinarang diyan sa immigration ng Netherlands. Nako, muli kong inuulit, ay heto na, mga kaibigan. Hindi po kayo magtataka dahil itong si Roque ay nandiyan po sa bansang Netherlands at kasama itong kanyang amo na si Sara Duterte at siyempre itong walang kwenta, mga kaibigan, na isang senador na pinapasweldo ng taong bayan, subalit anong ginagawa nandiyan sa Dahig, Netherlands, napasunod-sunod at nagpapakalat ng anumang ika nga po'y laban sa gobyerno, na sabi nga din ay naniniwala siya na kinidnap itong si Digong Duterte. Walang iba kundi si Robin Padilla. Saka po natin talakayin yan. Robin Padilla, wala hong walang maidudulot na kagandahan para sa ikatatakbo, sa takbo ng ekonomiya natin, mga kaibigan. Ito, at ibabahagi ko po sa inyo kung paano naharang sa immigration itong si Attorney Harry Roque. Isang like ko, mga kaibigan, sa video na ito, please lang, bago tayo magpatuloy. At siyempre, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking maliit na YouTube channel, please subscribe po, pinutin lang ang notification bell. Ito, ipaparinig ko muna, mga kaibigan, sa inyo itong si Attorney Harry Roque. At pagkatapos ko pong marinig ito, siyempre kanyang panig muna ang ating kukunin. Pagkatapos yung pong marinig ang panig nitong si Roque, ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano naharang sa immigration itong si Attorney Harry Roque. Heto, mga kaibigan, utos na ating Vice President at tupagin sahig dahil ang utos na ating Vice President at tupagin ko muna yung aking asylum. Pero lilinawin ko lang po, ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil na naka-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na ito po'y kabahagi na ng application process. Pagkatapos po nitong kauna-unahang interview, malaya na po akong makabalik doon sa Dahig kasi ang layo po nitong lugar na ito. Hindi naman po kami nakadetain na In fact po pwedeng lumabas at ako'y naggaling na ako sa grocery. Hindi raw siya nakakulong at nanggaling daw siya sa grocery. Ito po ay nung isang araw mga kaibigan, at 2 days na nakakaraan, mga mahal kong taga-subaybay. Napahayag ni Roque na nag-apply siya ng political asylum. Hindi pa siya naharang dito. And connection, mas mabuti ay ibahagi ko po ito sa inyo dahil ito po ang dahilan kung bakit hinarang ito sa immigration, mga kaibigan. Nag-apply si Roque ng political asylum. Sabi niya, ituloy po natin kung ano ang nakapaloob sa pag-apply niya ng political asylum. Eto, lang yung grocery, 30 minutes walk one way. At saka yung biyahe papunta rito, kung nasaan ako, 4 na oras galing sa Dahig.
kung magte-trend ka, 4.5 oras. So parang hindi ka nga nakalitin wala ka naman mapuntahan. Meron pa kasing ang dami ang stages na ginagawa rito. Yung initial registration, yung fingerprinting and interview sa police, tapos medical, at saka yung first interview. Pagka sa first interview, pwede ka na umalis at text ka na lang nila kung saan yung final interview mo at hindi na dito sa malayong lugar. Yung mga walang pera, ilalagay sila sa ibang facility, no? Pero hindi na po rito kasi ito talaga is only for the application. Sa katulad yung mapera, mga kaibigan, pinaliwanag naman niya. Di ba? Napakadaming pera ho nito. Dahil siya ho ang namayagpag nung may pugo pa. Saka po natin talakayin din yan. Bigyan po natin ng highlight dito yung kanyang pagharang, mga kaibigan. Ito, pagkatapos nyo pong mapanood nito, isa na lang ito, maikli na lang, ay ibabahagi ko po sa inyo itong kung paano naharang sa immigration itong si Roque na ang dahilan ho ay itong kanyang political asylum. Ito pa. Stage. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution, at yan po ay bansang Pilipinas. Ay ano si Roque, nako, ay sa akin ho, yung 10 salita niya, yung 10 salita niya sinasabi, ay may isa ho ay walang tumatama diyan. Sabi nga, lahat ng abogado ay hindi po lahat abogado, mayroon din pong abogado. Kita nyo, sabi niya, siya ay abogado ni Digong. Diyan sa Netherlands, para ipagtanggol si Digong. Hindi naman pala siya abogado. At marami pang ano ho nito, mga sinasabi na wala sa katotohanan. Sabi pa nga niya noon, walang lalabas na warrant of arrest na galing sa ICC. May lalabas na warrant of arrest labang kay Digong ay hindi po galing sa ICC. Bagkus galing dito ho, sa Pilipinas sa kasong sedisyon. Tuloy, umuwi si Digong. Tuloy nahuli. Ay kagagawan mo rin. Sa pagpapakalat mo ng walang katotohanan, Roque, sasabihin mong walang warrant of arrest, kaya umuwi tuloy si Digong galing Hong Kong. Ay, marami pa yan na nating tatalakayin kay Roque. Kukulagin tayo sa oras. Ito, bigyan po natin ng highlight. Bigyan natin ng linaw ang pagharang dito po kay Roque. Diyan po sa immigration. Ito po, buhat sa News 5. Ipapakita ko po sa inyo. Yan. At ipa-plus ko din po sa screen. Petition letter to block Harry Roque's asylum application. Babasahin ko po. Bibilisan ko na. Sumulat ang isang Pinoy na isang Dutch citizen sa Director General of the Dutch Immigration and Naturalization Services para harangin ang asylum application ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Malinaw ho, nandiyan at nandyan din po sa screen. Pwede nyo pong screenshot, kopyahin, mga kaibigan. Disclaimer lang po, bibigyan ko po ng linaw. Baka po tayo hindi nagkakaintindihan or ma-misinterpret, mga mahal kong taga-subaybay. Hinarang po si Roque ay ito pong yung kanyang petisyon dito po sa political asylum. Maliwanag po diyan. At nandiyan po, hindi ko na uulitin. Hindi po siya hinarang ng pisikal sa immigration o huhulihin. Hinarang po siya ay yung kanyang political asylum, mga kaibigan, na in-apply diyan po sa Netherlands. Ito pa, ang karugtong. Matatandang ibinalita ni Roque na nakapag-apply na siya ng asylum sa the Netherlands. The asylum application of Mr. Roque is deceptive strategy for him to avoid any criminal proceeding such as the current investigation of the potential filings of legal charges the Philippines in the connection with Mr. Roque alleged link the Philippine offshore gaming operators Pogo, which have been recently outlawed in the Philippines. Bahagi ng petisyon ni Joel Vega. Mga kamakailan lamang pumunta si Roque sa Netherlands para sa dipinsahan si dating Pangulo. So mga kaibigan, ang maliwanag po dito ay hinarang ang petisyon at mayroon pong isang Pinoy Dutch citizen sa Director General of the Dutch Immigration, maliwanag ko, sa Director Dutch Immigration hinarang itong si Roque, mga kaibigan. So bigyan po natin ng parto. Wala na po tayong oras, mga mahal kong taga-subaybay. At ito nga ho, ito ang mas matindi.
hinarang sa immigration, sa Netherlands, itong si Attorney Harry Roque. Ay nako, ay pumapalag pa eh. Muli po, maraming salamat mga kaibigan sa like ko sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, at syempre, bye-bye, palapas.